Umabot na mga kababayan sa Senado yung gulo sa confidential funds ni Inday. Makita niya, Mr. Maravillas? Di ba may balita kahapon na ang sabi siyam na mga senador ang posibleng i-reinstate yung confidential funds ni Inday. Tapos 5 senador naman yung pabor na tanggalin na yung confidential funds ni Inday. Ayun, umusok po si Jinggoy Estrada kasi si Senator Bato. Kasi napangalanan sila mga kababayan na dalawa sa siyam na papabor sa confidential funds ni Inday. Ayun, napag-usapan daw sa executive session, pero may nag-leak ng balita sa media. May mga nagudasan niya dito sa atin. May nag-traidoran niya. Ayan po, mga kababayan. Nagkagulo pati po sa Senado. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Kung paano yung traidoran ng mga ng mga opisyal natin mula sa Kongreso ngayon sa Senado na po. Umabot na yung gulo dahil po sa pagmamahal ni Inday sa confidential funds. Damay-damay na po. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. By the way, sa mga naghanap po ng malinis na gym, fitness gym, punta lang po kayo, a clean and spacious fitness gym sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer a grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific. And may bills payment din po kami para sa Meralco bills ninyo, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym, matatagpuan po sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, contact lang po ninyo yung aking anak, Jelon Maravillas. Cellphone number 0966-802-0949. Ayan po yung aming gym. Kami yung pinakang malaki dito sa lalawigan ng Albay. Occupied namin po yung 3rd floor, pati yung roof deck po. Ayan po mga kababayan. O, ito naman ay yung aming car rental business. Ayos pa mga kababayan. O yan po yung sabi ni Jinggoy at saka ni Bato. May traidoran niya dyan sa Senado. Dito sa Senado. Umusok po si Jinggoy at saka si Bato. Pakinggan natin yung kanyang sinabi. Tumayo po ako rito dahil masama po ang loob ko. I really felt insulted. 24 lang tayong hinalal ng buong Pilipinas at hindi pa natin mapagkatiwalaan ang isa sa atin. 24 niya tayong hinalal dito sa Senado. Pagkatapos, hindi pa niya mapagkatiwalaan yung isa sa atin. Yun, mga kababayan, nagsabi ni Bato sa ni Jinggoy Estrada. Nagkaukos kasi sila, mga kababayan, executive session. Pinag-usapan yung approval ng 2024 budget. Siyempre, kasama doon yung confidential funds na tinanggal po ng Kongreso ni Inday Sara. Ngayon, biglang lumabas sa balita po sa Politico News na siyam sa kanila na mga senador at kasama si Jinggoy at Bato. Ang sabi, kino-consider na i-reinstate, ibalik po yung confidential funds ni Inday. At saka 5 naman po, ang sabi, pabor na diretso ng tanggalin. O ito yung nag-leak na balita, mga kababayan. Kasama si Bong Revilla,
Pia Cayetano, Bongo, Robin Padilla, Lito Lapid, Tolentino at Cynthia Villar. Umusok si Bato, si Jinggoy. Tapos, yung pabor naman niya, or against the confidential funds ni Inday, na ma-restore pa, sina Chis Escudero, Sani Angara, Risa Ontiveros, Coco Pimentel, saka si Rafi Tolfo. Ano niyang nangyari yan na mag-leak? Tayo-tayo lang naman yung nag-usapan niya rito. Pakinggan natin mga kababayan yung sinabi ni Bato. Panoorin natin ang video. Ito po. Very unfortunate that this kind of incident happened within our midst. Number one, creates distrust from among us 24 senators. Ibig sabihin, the next time around that we are going to have our caucus or executive session, hindi na ako basta-basta magsasalita. Baka mamaya, meron na naman maglilik sa media. Nasusunodan niya, hindi na ako magsasalita. Kasi maya-maya niya, baka may mag-leak na naman po sa media. Sabi po ni Senator Bato. So, pangit niya na 24 anyas tayong senador, tapos maglilik pa niya sa media. So, pangit po. 24 lang tayo dito na senador at hindi pa natin mapagkatiwalaan ang isa't isa natin, Mr. President. Number two, it tarnishes the image of the Senate. Ayun, mga kababayan. Sabi naman po, mga kababayan ni Jinggoy. And I do not know who of our colleagues who scooped or leaked our conversation with this media outlet. First on the list, Senator Robin Padilla, Christopher Bongo, Ramon Bong Revilla Jr., Ronald Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Lito Lapid, Francis Tolentino, and Cynthia Villar. So yun daw mga kababayan yung siyam na mga senador na kinoconsider pa na i-restore po yung confidential funds ni Inday, sabi ni Jinggoy. They are putting us in a bad light, and I condemn this. They are putting us in a bad light, and I condemn this. Francis Escudero, Rafi Tulfo, Aquilino Pimentel III, and Risa Ontiveros are allegedly against the reinstatement of Duterte's secret allocation, which are lodged under the office of the Vice President and the Department of Education. O yan po yung naging speech ni sa Senado ni Senator Jinggoy Estrada. Kaya sabi po mga kababayan ng nanggagalaiti na si Senator Bato, I support the call of Senator Jinggoy Estrada that yung source nitong news na to, if it is politico scope, he has to be called before a hearing para malaman natin kung sinong source niya at kung siya magsabi ng totoo. I will be the first one to move for the citing in contempt of that media personnel. Ikulong natin yan kung ayaw magsabi ng totoo. So sabi po ni Bato, Kung ang nag-leak naman nun ay empleyado na nandun sa loob, well, as a police officer, former police officer, Mr. President, I can vividly recall kung sinong nandun sa loob. Dalawang staff ni Senator Angara. Si Mabik. Attorney Mabik. At may isang kasama siya na babae. So apat silang nalalaman ko na nandun sa loob. Magprangkahan tayo dito. Dapat we have to made into account yung tao na responsable dito. Hindi lang na magsisend tayo ng stern warning sa kanila, kundi the damage has been done. Lumabas na niya yung balita niyan. Masira na kung sino anyang masira. I don't care anya kung masira yung reputasyon ko. Sabi mga kababayan ng umuusok na si Bato.
lumabas na yung balita niya, nasira na kung sinong dapat masira, but I don't care. Kung masira ang reputasyon ko, ang sa akin lang, ma-preserve yung ating reputasyon as a Senate. Ayun. Hindi mo hindi tayo magkakatiwalaan dito. 24 lang tayo, Mr. President. And the waiter staff, palimutan yung mga sigod. Yung mga waiter niya. Isama natin sa investigasyon niya, Mr. President. Isama niya sa investigasyon, pati yung mga waiter na nandoon. If the chamber wishes. Nagkagulo po yung Senado dahil lang po sa issue ng confidential funds ni Inday. But anyway, sa latest na balita mga kababayan, yung mga senador nag-agree to remove the secret funds ng lahat ng mga government agencies with the civilian functions. Yan po ang balita sa Inquirer. So sabi diyan, senators have unanimously agreed to remove the confidential funds of all civilian agencies na nakapalaman po sa proposed 5.7 trillion national budget for next year. At least 3 senators, Senate Majority Leader Joel Villanueva and Jingo Estrada at saka si Francis Escudero nag-confirm ng balitang ito in separate instances. So tuloy pa rin po yung pagtanggal kasi po na-booking. Lalo nitong sasabog mga kababayan si Inday at yung tatay niyang si Maudigs. Di ba? Na-booking yung usapan po. So sabi dyan, in fact, we agreed unanimously to remove all the confidential and intelligence funds, not only of the Vice President, not only that of the Department of Education, but all civilian agencies na mayroong confidential and intelligence funds, sabi po ni Estrada. Siyempre, na bulgar. Biglang kambyo. Escudero confirmed Estrada's statement. I hope, Anya, you and I will not be sanctioned for saying part of what happened. As you said, it was the unanimous consensus of the members of the Senate in executive session, sabi ni Chis Escudero. In a separate message, Villanueva also said there was a consensus to strip all civilian agencies of confidential funds. Basta niya wala CIF sa civilian agencies, retain ang tinanggal ng House of Representatives sa CIF. Mati po. Ano niya, Mr. Maravillas, yung analysis mo? Ang analysis ko po, talagang may attempt na i-retain. Na may siguro, gumapang sa mga senador. Alam naman ninyo kung sino yung mga kalyado po ni Inday sa ni Maudig sa Senado. Ayun, mabuti na lang may nag-leak. Nasupla, mga kababayan, tulad ng attempt na kudita sa kongreso ni the little girl nung una. Saka yung ngayong binulgar ni Browner na umuugong na kudita laban sa ating Pangulo, nasupla. Kaya maraming salamat doon sa nag-leak. Di ba? Hindi natuloy yung masamang balaki nila. Di pa imbestigaran nila yung Politico News kung sino yung source nila doon sa loob ng executive session. Ayan po yung nag-leak na kwento. Ayan man lang po mga kababayan. Subaybayan na lang natin ang susunod na mga kabanata. Baka lang gusto ninyo po itong itry Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo itong Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad.
Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.